Hiwaga nga matipapakalo! Ang tanong ko kanina, ano nauna? Wine, whiskey, brandy, gin, vodka? Sinagot ko na yan. Rice wine ang kauna-unahang iniinom alcoholic drink ng ating mga ancestors sa China. Natagpuan ng mga archaeologists 7,000 BC. Gamit ang rice wine, honey at fruit. Yan ang kanilang cocktail. 7,000 BC. Lumipas ang 3,500 years. Nakagawa naman ng beer. Gamit ang barley. Sa Greece. Sa Greece yan? Meron ding wine doon. Oh. Doon yung nakwento yung gawa sa ubas. Yung hari doon. Yung ubas na naiwan sa garapon, ininom. At akala, nalason. Dahil ininom yung ubas. Katas ng ubas na nasa garapon. Nalasing pala. Nalasing lang pala. Akala nila lason. Lason. Oh. Akala nila lason. Kasi namatay, nawalan ng malay. Pala, nawalwal. Ang tawag doon na maoy. 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 Akala namatay. Kaya kinakatakutan nila noon yung grapes, yung wine. Huwag inumin yan. Malasong ka dyan. Maoy yan, mamaoy. Ngayon, gin ang pag-usapan natin. Huwag nang patagalin pa, ilabas na. Anong nauna? Wine, gin, whiskey, beer. Sabi na natin wine. Pero mali pala. Ang kauna-unahan, may nauna pa dyan. Ano nauna? Pulutan. Pulutan. Ang pagkakaalam ko kasi. Anong kwento mo? Anong kwento mo? Anong kwento mo? Malakas mamulutan. Yung chicken ang pulutan. Oo. Anong ginawa sa chicken? Grabe. Anong ginawa? Pakita mo sa Facebook. Binalian ng ano eh. Kinuha yung legs. Oo, binalian. Binali yung legs. Saka thigh part. Di ba magkadikit yan? Oo. Binali. Di ba thigh part saka legs? Binali. Binali. Pagkabali, tinutbrush. May dala pang kanin. Inulam. Imbis pulutan. Ang kapal na mukha. Wala nang ang ambag. Ang lakas pa mamulutan. Pambihira naman. Yan ang nauna. Kesa sa wine, nauna ang pulutan. Pero sa mga alak na yan, ang nauna talaga wine. Alam nyo ba kung bakit kapag may problema ang mga tito sa kanto, laging may kasamang gin? Sige. Kung baka itong mga tito natin, tatay, pag nagka-problema, nandyan na yun, matik na agad. May kasamang gin yan, Papa Jeffrey. Papansin mo yung mga ano dyan, no? May mga bit-bit yan, Papa Jeffrey. May mga bit-bit yan na gin. Anyway, noong unang panahon, sa isang malamig na lugar. Saan yan? Malamig na lugar yan. Ha? Alaska, Antarctica, saan yan? Malamig na lugar. Sa Baghdad. Baghdad. Ito yung lugar na binubomba. Ay, gera doon na. Parang malamig doon. Mausok doon na. Mausok doon. Okay. Etong lugar na ito ay tinatawag na Holland. At may isang albularyong nagngangalang Franciscus Silvius. Franciscus Silvius. Akalain mo sa Holland, meron palang albularyo doon. Hindi siya basta-basta ang albularyo, Papa Jepoy. Bakit?
Hindi lang, kumbaga, eksperto siya sa paggawa ng gamot na hindi lang epektibo, kundi nakakagaan din ng loob. Isang araw na pagtripan niyang haluan, nabanggit mo na to kanina ng juniper berries ang alak para pampaihi raw at pampalakas ng atay. Ayan, ginawa niyang gamot pero ang epekto, mas masaya pa sa gamot. Parang birthday araw-araw, Papa Jepoy. Kumalat ito sa buong Europa. Naging tanyag, Papa Jepoy. Pero, ang tanong dyan, paano naging gin sa Pilipinas? Ganito kasi yan. Sige. Nung Sa panahon, Holland yan simula, ha? Holland. Nakapunta ka na dyan? Oo. Ang ganda. Nakapunta ka na dyan, Holland? Oo. Saan yan? Europe yan, di ba? Europe. Anong kinain mo dyan? Specialty nila. Oo, ano? Madami akong natikman doon eh. Kumbaga, Pero ano yung pinaka-favorite mo na tikman? Holland. dalawa kasi pinagpilian ko doon eh. Ano? Hopia at saka yung pastel. Pero mas na-appreciate ko yung hopia. Sigurado ka na sa Holland ka. Wala ka sa SM? Sa SM may Holland hopia. Holland hopia. Holland hopia. Okay, nung panahon ng Kastila. Di ba sinabi ko na sa'yo magpalit ka na ng piloto? Saan ka dinadala eh? Nung panahon ng Kastila, may isang sundalong Espanyol na na-assign sa Maynila. Tawagin natin siyang si Kapitan Ponciano de la Singero, Papa Jepoy. Mahilig siya sa inuman pero sawa na siya sa tuba at lambanog. Hanggang sa may nagdala or may dala siyang bote ng gin mula Europa. Nilabas niya ito sa piyesta. At ayun, boom. Namaoy. Naging instant paborito ng mga kalalakihan, Papa Jepoy. Namaoy yung mga kalalakihan. Iba yung tama eh. Kumbaga, ang kulit. Wala na. Pero ayon sa matatanda sa probinsya, Papa Jepoy, Maoy na eh. Maoy. Sayaw mga choy. Choy. Nagbulot sa... Nagbulot sa... Namaoy. Namaoy na. Ayun. So, ayon sa matatanda sa probinsya, isang gabi ng Tagayana sa ilalim ng punong mangga. May isang lalaking uminom ng 5 tagay ng gin tapos biglang sumayaw. Ayun na nga. Namaoy na. Kaya mula noon, Papa Jepoy, tuwing may birthday, binyag, problema, breakup, or kahit bagong sahod, gin na agad ang sagot. At bakit nga ba may iba't ibang flavor ngayon, Papa Jepoy? Kasi daw, isang gabi may nagtimpla ng gin tapos walang sausawan. Kaya ginamitan ng kalamansi. Tapos may isang chismosang kapitbahay na nilagyan ng pineapple juice. Boom! Nag-evolve ang gin. Oh. At Lalong namaoy. Pero kung mga nakikinig ngayon na minor de edad, bawal muna sa inyo yan. Hindi pwede yan sa inyo. Hindi pwede sa inyo yan. Tonto yung mga nanonood. Antayin nyo na muna mag-18 years old kayo. At kahit sabihin na natin 18 years old ka, kung wala ka namang pambili, diba? Tapos manghihingi ka sa parents mo. Hindi maganda yun.
Maoy ka lang. Maoy ka lang. Kaya ayun, Papa Jepoy, naisilang na ang gin. Tisoy, ang mga tisoy. Mura ko gidongoy, kalangoy-langoy. Sayaw tapok-tapok, mura ka dakop-dakop. Talag sa mangita. Drawing mo nga yung kauna-unahan gin. Bilog, di ba? Di ba? Tama. Yung malaki niyan, tawag Cuatro Cantos. Pero ngayon, yung sikat niya, yung gin na bilog, di ba? Hindi ganun ang itsura noon. Hindi. Iba? Ba? Iba ang ano niyan. Hulaan ko, gin, kalamansi yan. Sayaw mga toy. Gamot nga daw di ba? Patingin? Ito yung Kauna-unahan gin. gin. Yan, gin. Parang wala namang bote dyan. Ha? Parang hindi gin yan. Ano yan? Gym yan eh. Gym? Dumbbell yan eh. Dumbbell, barbell? Gym yan! Gym, hindi gin! Kissy face, sexy phone. I'm trying to kiss your lips for real. Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Number 1.